Sa mundo ng dilim at hiwaga, may iisang mandirigmang naglalakad sa pagitan ng liwanag at bangungot. Hindi siya ordinaryong tao. Siya ay antinghero, tagapagdala ng agimat, tagapagligtas ng bayan. Pero ang kanyang kalaban, hindi basta multo o maligno, kundi ang mga aswang ng Timog Katagalugan. Sa paanan ng bundok Banahaw, may isang bayang tinatawag na San Roque de la Loma. Sa unang tingin, tahimik, mapayapa. Pero sa likod ng mga kubo at alingaw-ngaw ng kampana tuwing 6:00, may lihim ang mga tao. Sa tuwing dapit hapon, nagsasara ng bintana ang mga residente. Wala kang makikitang bata sa labas. Wala kang maririnig na hagigikan. Ang tanging tunog lang ay ang pagaspas ng hangin. At ang minsan, hindi maipaliwanag na kaluskos sa bubong. Dito nagsimula ang kwento ni Mang Bari, isang tahimik, matipuno, at misteryosong lalaki na bagong salta sa bayan. Hindi siya kilala ng kahit sino, pero dala niya ang isang lumang sako ng gamit at isang pulang panyo na laging nakatali sa kanyang leeg. Si Mang Bari ay isang antinghero, taong nagmana ng mga sinaunang agimat at lihim na karunungan. Sa kanyang dibdib, may nakaukit na sinaunang baybayin. Sa kanyang bulsa, may balisong na may ukit ng mga orasyon. At sa kanyang isipan, may panata. Wakasan ang sumpa ng mga aswang sa Timog Katagalugan. Unang gabi pa lang niya sa San Roque, naramdaman na niya ang kakaiba. Ang hangin ay malamig ngunit mabigat. Ang mga ibon sa kagubatan ay tahimik. At sa loob ng kanyang tinutuluyang bahay, isang lumat abandonadong kubo sa gilid ng sapa ay may malamig na halakhak na nagmumula sa labas ng bintana. Bandang hating gabi, may narinig si Mang Bari, isang ungol. Hindi tao, hindi hayop, pahapyaw, malalim. Dahan-dahang bumukas ang kanyang pinto. Kahit nakakandado. Sa labas may isang babae, dugu-dugo ang bibig, maputla ang balat, at ang mga kuko ay singhaba ng sa manananggal. Isa siyang aswang, lumilipad, sumisitsit. Saang bahagi ng laman mo ang gusto mong mawala, Mang Bari? Hindi siya nabigla. Hinawakan niya ang kanyang pulang panyo, pinasa ito ng sariling laway at ibinilad sa hangin. Ang panyo ay nagliyab, isang tanda ng aktibong agimat. Humarap si Mang Bari. Itinaas ang kanyang balisong na may orasyon. Sa bawat sayad ng kanyang agimat sa katawan ng halimaw, umaaling-aungaw ang sigaw nito. Napaatras ang aswang, naglaho sa dilim. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Buong barangay ang may sumpa. Mga pinuno, albularyo, pati ang kura. Lahat ay bahagi ng kulto ng mga aswang. Sa simbahan ng San Roque, may altar na hindi para kay Kristo, kundi para sa isang matandang Diyos ng karimlan, silakan itim. Ang kanyang mga alagad ay may kapangyarihang magbalat kayo, sumanib sa katawang tao, at maghasik ng lagim sa gabi. Hindi ka namin kailangan dito, Mang Bari. Babalot muli ang dilim, wika ng isang kura. Dumating ang gabi ng buwanang Banyuhay, ang gabi kung kailan nagiging mas makapangyarihan ang mga aswang. Tinukot nila ang isang bata, anak ng isang magsasaka, bilang alay. Hindi ito pinayagan ni Mang Bari. Bago magsimula ang ritual, sumugod siya sa simbahan. Dala ang kanyang mga anting-anting, mutya ng saging,
bawang, langis ng niyog na may orasyon, at itim na krus na yari sa kahoy ng punong balete. Isa-isang bumagsak ang mga halimaw sa kanyang harapan. Ang simbahan ay nagliyab, umiyak ang sanggol, sumigaw ang mga aswang, ngunit huli na. Ikaw ay hindi tao. Isa kang nilalang na may dugo ng babaylan at mandirigma. Wika ng pinuno ng mga aswang. Hindi ako nilikha para matakot. Ako'y isinilang para lumaban. Sa huling sandali, humarap si Mang Bari sa pinuno ng kulto, ang kura na dating tagapagtanggol ng bayan. Sa kanyang noo, may tanda ng lakan itim. Sa kanyang likuran, ang mga bangkay ng kanyang alagad. Ang simbahan ay gumuho. Ang apoy ng agimat ay nilamon ng kadiliman. At sa gitna ng abo, si Mang Bari ay lumuhod. Pagod, sugatan, pero buhay. Hindi alam ng bayan kung sino ang nagligtas sa kanila. Si Mang Bari ay nawala, parang usok sa hangin. Pero sa tuwing sasapit ang dilim at may kaluskos sa bubong, pinubulong ng matatanda. Huwag kang matakot, nandyan lang siya. Ang antingero, ang bantay ng ating gabi. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.